Mainit, maingay at siksikan. Ito ang natural na habitat ni Nika. Sa gitna ng dagat ng mga tao sa Divisoria, nakapwestong kanyang munting imperyo. Isang latag ng trapal na puno ng iba't ibang klase ng sapatos. May rubber shoes na class A at may leather shoes na mukhang orihinal sa malayo. At may mga tsinelas na matibay pa sa relasyon ng kapitbahay. Nakasuot si Nika ng kupas na maong na shorts, oversized na t-shirt at may print na good vibes only kahit na mainitin ang kanyang ulo. At isang bonnet para itago ang kanyang magulong buhok. Hawak niyang isang megaphone na sira-sira na pero gumagana pa rin para tawagin ang atensyon ng mga mamimili. Oh, bili na kayo dyan! Sapatos! Sapatos na pang opisina, pang eskwela, pang harot. Mura lang, presyong Divisoria pero quality, pang Ayala. Sige na, Suki! Huwag ka nang tumawad. Lugi na ako sa pagod eh. Yung original dyan sa mall, libo-libo. Dito, 300, mukha ka ng CEO. Lumapit si Mang Berting, ang matandang nagtitinda ng buko juice sa katabing pwesto. Pinagpapawisan nito pero nakangiti habang iniaabot ang isang baso ng malamig na buko juice kay Nika. O Nika anak, uminom ka muna. Kanina ka pa sigaw ng sigaw dyan eh. Baka mapaos ka. Sayang naman ang ganda ng boses mo. Pang karaoke pa naman yan. Ibinaba ni Nika ang megaphone at kinuha ang juice. Ay, salamat ho, Mang Berting. The best ka ho talaga. Kailangan sumigaw, tay. Mahina ang benta ngayon. Puro kuripot ang mga dumadaan. Tingnan mo yung alik kanina. Tinatawaran yung sapatos na 250. Gusto gawing 100? Ano to? Charity? Puhunan ko dun 180 eh. Natawa si Mang Berting sa sinabi ni Nika. Hayaan mo na. Ganyan talaga ang buhay dito sa bangketa. Diskarte lang. Nga pala, nakita mo ba yung balita sa TV kanina sa karinderya? May hinahanap daw na nawawalang apo yung may-ari ng Imperyo ng De Silva. Yung malaking kumpanyang sapatos. Sus, wala po akong pakialam sa mga mayayaman na yan, itay. Puro drama lang naman yan. Ang focus ko ngayon, maubos tong tinda ko para may pambili ako ng gamot ni Aling Susan at may pang-ulam tayo mamaya. At saka, malay po natin, baka ako yung nawawalang apo. Joke lang ho. Sa itsura ko bang to? Baka guard lang ako sa mansyon nila. Malay mo naman. Maganda ka naman. Kung aayusan ka, mukha kang artista. Kamukhang-kamukha mo yung nanay mo nung bata pa. Kung sino man siya. Natigilan si Nika. Napahawak siya sa kanyang liig. Nakatago sa ilalim ng kanyang t-shirt ang isang lumang kwintas, isang gold locket na hindi kumukupas kahit na luma na. Ito lang ang tanging bagay na iniwan sa kanya noong sanggol pa siya at iniwan sa tapat ng simbahan kung saan pinulot siya ni Mang Berting noon. Mapait na ngumiti si Nika. Hay naku, itay. Huwag na nating pag-usapan ang nanay-nanayan na yan. Kung mayaman man ako, di sana hindi ako nakikipagbuno dito sa mga holdupper at MMDA. Basta, kayod lang. May customer! Lumapit ang isang lalaki, naka-shades kahit hindi naman maaraw, naka-hoodie na itim. Sikat ding, kilalang tirador sa kabilang kanto pero hindi siya namukhaan agad ni Nika dahil bago lang ito sa pwesto nila. Tinitingnan nito ang mamahaling leather shoes na display ni Nika. Miss Ganda, magkano to? Mukhang origa. Genuine leather ba to? Nagliwanag ang mga mata ng dalaga. Aba sir, ang galing naman ng mata nyo. Ay, oo naman. Semi-genuine leather yan. Galing Marikina yan. Export quality. Sa mall nasa 3,000 yan, pero dito sa akin, bigay ko na lang sa'yo ng 800. Tingnan mo ang kapal ng swelas. Pwede mong ipag-jogging, pwede rin ipang-simba. 800? Ang mahal naman. Wala bang discount? Pwede bang isukat? Ay, sige ho sir, sige ho. Sukat lang, libre po, libre sukat. Basta, wag mong itatakbo Mahal ang tuition ng mga sapatos ko. Nag-aaral pa yan sa private school.
Nagtawanan ng ilang nakarinig. Umupo si Carding sa bangkito. Hinubad ang luma niyang tsinelas at isinuot ang itim na leather shoes. Tumayo siya at tumalon-talon. Magaan at kasya. Pwede na itong pang-apply ng trabaho. O di ba sir? Bagay sa'yo eh. Mukha ka ng manager dyan. So ano po sir? Balutin ko na yung luma mong tsinelas. O suot mo na yan pa uwi. Ngumisi ng nakakaloko si Carding. Suot ko na po uwi. Salamat, Miss Kanda. Sa uulitin! Biglang tumakbo si Carding. Mabilis pa sa 4:00 at hindi siya nagbayad. Tumakbo siya, tangayang suot na sapatos. Habang iniwan ang luma at mabaho niyang tsinelas, nanlaki ang mga mata ni Nika. Hoy! Walang hiya ka! Hoy! Magnanakaw! Bayad muna! Nika, yung paninda mo! Hindi nag-isip si Nika. Ang dugo niya ay umakyat sa kanyang ulo. 800 pesos din yun. 2 araw nakita niya yun. Hindi pwedeng mag 1, 2, 3 lang ng ganoon. Hinablot ni Nika ang kamukha ng sapatos na ninakaw ni Carding. Isang mabigat na safety shoes na may bakal sa dulo. Sumisigaw ang dalaga habang bumubuelo. Hindi ka makakatakas sa akin! Gago ka! Tumakbo si Nika sa gitna ng kalsada para mahabol ng tanaw si Carding. Si Carding tumawid sa kabilang side, palusot sa mga sasakyan. Itinaas ni Nika ang sapatos. Ibinuhos niya lahat ng galit niya sa pits na yun. Ang galit sa gobyerno, galit sa traffic, galit sa inflation, at galit sa mga magnanakaw. Headshot ka sa akin! Lumipad ang sapatos sa ere at umikot-ikot, bumulusok diretso sa direksyon ni Carding. Pero biglang may humintong kotseng pula, isang Ferrari. Bumukas ang pinto nito, bumaba ang isang lalaking nakasuot at sakto sa pagyuko ni Carding para iwasan ang sapatos. Ang sapatos ay dumiretso sa muka ng bagong dating. Tumikil ang mundo ni Nika, tumikil ang ingay ng Divisoria. Ang nakita niya lang ay ang pagbagsak ng sapatos sa noo ng isang napakagwapong lalaki. Ang lalaki ay napaatras, napahawak sa noo at nang tingnan ang kamay nito, may dugo. Ang magnanakaw na si Carding, tumakbo na, tumatawa pa habang nawawala sa iskinita. Napahawak naman sa bibig si Nika dahil sa pagkabigla. Patay ako! Lagot! Nakapatay yata ako ng CEO! Ang lalaking tinamaan ay si Dominic. Hawak niya ang kanyang noong dumudugo. Ang kanyang Armani suit ay nalaglagan ng alikabok mula sa sapatos. Ang mukha niya na kadalasan ay kalmado at poker face ay namumula ngayon sa galit. What the heck? Who threw that? Sino ang bumato ng sapatos na to? Nagtinginan ng mga tao kay Nika. Si Ma'am Berting nagtago sa likod ng buko cart. Si Nika, walang choice. Huminga siya ng malalim. Nika, palaban ka. Huwag kang uurong. Lumapit si Nika kay Dominic, pero imbes na mag-sorry, agad na inunahan niya ng depensa, ang defense mechanism ng mga taga-kalye. Pasigaw siyang nagsalita. Hoy, mister! Bakit ka kasi dyan bumaba? Kita mong may shooting range dito eh. Humaharang ka sa target ko. Ayun, nakatakas tuloy yung magnanakaw dahil sa noo mo. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang narinig. Excuse me? Are you blaming me? You threw a projectile weapon, a shoe with a steel toe, mind you, in a public street. Tinamaan mo ako, dumudugo ako at kasalanan ko pa? Alangan namang kasalanan ko. Mabuti nga yan lang ang tinamaan sa'yo eh. Kung hindi ka humarang, sa pulsa na sa bungo yung mokong na yun. Ay, sayang yung 800 pesos ko. At teka, akin na nga yung sapatos ko. Paninda ko yan eh. Akmang aagawin ni Nika ang sapatos na hawak ni Dominic, pero inilayo ito ni Dominic. Tiningnan niya ang babaeng nasa harap niya. Madungis, magulong buhok, maingay at walang moto. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, natigilan si Dominic
Ang mga mata ni Nika, kulay hazel brown at may halong tapang. Ang hugis ng ilong at ang kurba ng labi ay parang nakakita siya ng multo. Impossible. Those eyes. Nagtaka ang dalaga sa pinagsasasabi ng binata. Hoy, anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Gwapong-gwapo ka sa sarili mo? Oo na, gwapo ka nga, pero masungit ka naman. Akin na nga yung sapatos. Hindi binitawan ang sapatos. Wait. Hold on. Look at me properly. Hinawakan ni Dominic ang braso ni Nika. Sa paghila niya, medyo nahila ang oversized t-shirt ni Nika. Lumabas mula sa ilalim ng damit ang gintong laket. Kumislap ito sa ilalim ng araw. Isang laket na hugis puso at may ukit na letrang C at S na magkapatong. Corazon de Silva. Nanlaki ang mga mata ni Dominic. Ang sakit ng ulo niya ay nawala at napalitan ng matinding shock. Ito yun. Ito ang kwintas na suot ng nawawalang apo noong nawalay ito sa aksidente 20 years ago. At ang mukha ng babaeng ito, carbon copy ni Doña Corazon noong kabataan nito sa mga lumang litrato. Nagsalitang muli ang binata at medyo kalmado na ito pero seryoso pa rin. Where did you get that necklace? Tinapig ng dalaga ang kamay ni Dominic at itinago ang kwintas. Ano ba? Manya ka ba? Pati kwintas ko pinagnanasaan mo. Bigay to ng... basta! Wala kang pakialam. Bitawan mo nga ako. Natauhan si Dominic. Ibinalik niya ang kanyang professional mode. I'm not a pervert. I'm asking you a serious question. And you? You just assaulted me. Physical injury. Damage to property. This suit costs more than your entire life savings. At yung noo ko, kailangan ng stitches. Kinabahan ng dalaga. Matapang din ang binata at wala siyang pambayad dito. Hala, stitches? Wala akong pambayad sa stitches mo. Baka pwedeng band-aid na lang o kaya, kiss. Joke lang. Ay, sir, sorry na. Nadala lang po ako ng emosyon eh. Huwag mo akong ipakulong. Parang awa mo na, sir. May binubuhay akong sa sarili ko. Nag-isip si Dominic, kailangan niyang madala ang babaeng ito kay Doña Corazon pero hindi niya pwedeng sabihin agad na ikaw ang nawawalang apo dahil baka tumakbo ito o isipin na baliw siya. Kailangan niya ng rason para sumama ito, isang rason na maiintindihan ng isang taong gipit sa pera. Ngumisi ng konti ang binata, yung nakakatakot na ngisi. You don't want to go to jail. Fine. But you have to pay for the damages. The medical bill, the dry cleaning of my suit, and the emotional trauma of being hit by a smelly shoe. Napasinghap naman si Nika. Hoy! Hindi mabaho yan Bagong display yan, sir. Sir naman, wala po akong pera. Pwede bang installment? ₱1 araw-araw. No. I have a better idea. Sumama ka sa akin. Magtrabaho ka para sa akin hanggang sa mabayaran mo ang utang mo. Umatras si Nika. Teka, trabaho? Anong klaseng trabaho? Baka ibenta mo ako sa sindikato O baka gawin mo akong entertainer sa bar. Naku, hindi ako ganong klaseng babae. Palaban ako pero wholesome ako. Get over yourself. Kailangan ko ng assistant. Personal assistant. Yung taga-bitbit ng gamit, taga-timpla ng kape, at taga-iwas ng mga sapatos na lumilipad. Sa mansyon ng amo ko, malaki ang sweldo. Libreng pagkain. Libre ang tirahan. At kapag naging maayos ang trabaho mo, baka kalimutan ko ng kaso mo. Napaisip si Nika. Malaki ang sweldo? Libre pagkain? Dito sa bangketa, swertehan na kung makakain ng 3 beses sa isang araw. At kaso,
Hindi. Sumingit si Berting at bumulong kay Nick. Nika, mukhang mayaman yan ah. Baka ito na yung swerte mo. Huwag ka na mag-inarte. Sayang ang oportunidad. At saka, gwapo naman eh. Hindi mo kang budol-budol. Sigurado ho ba kayo, sir? Walang halong kalokohan? Assistant lang? Walang extra service? I assure you, you're not my type. Masyado kang maingay. So, deal or jail? Tiningnan ni Nika si Dominic, duguan ang noo, pero ang gwapo pa rin at amoy mayaman. Kesa naman mabulok siya sa kulungan o habulin ng pulis, kaya iniabot niya ang kanyang kamay. Sige, deal. Pero kapag niloko mo ko, yung kabilang sapatos naman ang ipapakain ko sa'yo. Ako nga pala si Nika. Tinanggap ang kamay, medyo nandidiri dahil madumito, pero kailangan. Dominic Villarreal. Get in the car. Agad-agad? Paano yung paninda ko? I'll pay for everything. Iwan mo na yun dyan. O kaya naman ipamigay mo. Your life is about to change, Nika. More than you know. Binuksan ni Dominic ang pinto ng Ferrari at napangangang mga tao. Si Nika, ang tindera ng sapatos, sasakay sa kotseng pangmayaman. Lord, kung kidnap man to, sana pakainin muna nila ako ng lechon bago nila ako patayin. Sumakay si Nika at isinara ni Dominic ang pinto. Bago siya sumakay ng driver's seat, tumawag muna siya sa telepono. Doña Corazon, I think I found her. We're coming home. Tahimik sa loob ng sasakyan. Sobrang tahimik na naririnig ni Nika ang sarili niyang paghinga. Ang aircon ay amoy pine tree na galing sa Baguio. Yung pine tree na cardboard na nakasabit sa jeep. Ang upuan ay gawa sa leather na mas makinis pa sa mukha ni Nika. Nakasandal si Nika sa bintana. Pinapanood ang mga building na dumadaan. Mabilis ang patakbo ni Dominic pero swabe lamang ang alog. Tumingin si Nika kay Dominic. Seryoso itong nagmamaneho. May Bluetooth earpiece sa tenga nito at ang noo nito ay may band-aid na may design na Hello Kitty. Dahil yon ang nabili ni Nika sa 7-Eleven bago sila umalis bilang first aid daw. Nakakatawang tingnan ang isang seryosong lalaki na nakasuit tapos may Hello Kitty sa noo. Biglang nagsalita si Nika para basagin ang katahimikan. Sir Dominic, Sir Hello Kitty, sigurado ka bang hindi tayo kidnap for ransom? Wala po akong pera. Ang meron lang ako, yung 5 pares ng crooks na class A sa pwesto ko. Kung gusto nyo, sa inyo na yun. Seryoso lamang ang binata at hindi man lang ito lumilingon. Be quiet. I'm driving. And for the last time, hindi ito kidnap. Trabaho ang in-offer ko sa'yo. Assistant, kailangan mong bayaran ng damage sa mukha ko at sa suit ko. Bumulong na lamang ang dalaga dahil sa kanyang inis. Ang sungit. Kala mo naman kung sino. Porket naka-Ferrari. Alam mo, sa Divisoria, ang Ferrari tinitinda lang namin ng 150. Remote control nga lang. Napabuntong hininga naman si Dominic. Naririnig kita. At pwede ba, kapag nasa mansyon na tayo, try to act civilized. Huwag kang sumigaw. Huwag kang magmura at huwag kang mambabato ng sapatos. My boss is very sensitive. Matanda na siya at may sakit sa puso. Ayokong atakihin siya dahil sa kagaspangan ng ugali mo. Grabe ka naman sa magaspang. Palaban lang ako, sir. Sa kalsada kasi, kapag mahinhin ka, kakainin ka ng buhay. Pero, sige, game. Magiging Maria Clara ako. Tititigan ko lang yung amo mo. Hindi ako magsasalita. Good. Just stand there. Let me do the talking. And please, hide that necklace.
It looks cheap. Napatakip si Nika ng liig niya. Cheap daw ito. Ito lang ang alaala ng kanyang nanay. Gusto niyang batukan si Dominic pero naalala niya ang Hello Kitty sa noon nito. Ay, pagbigyan na. May tama sa ulo eh. Huminto ang Ferrari sa tapat ng isang dambuhalang gate na gawa sa bakal at sa ginto. Bumukas ito ng kusa at pumasok sila sa isang driveway na may fountain sa gitna. Ang mansyon ay kulay puti. May malalaking poste na parang Malacanang sa laki. Napanganga si Nika. Nakadungaw siya sa bintana ng kotse. Wow! Bahay Bato Munisipyo! Sir, dito ka nakatira? Ampun ka ba ng royal family? This is the De Silva Estate. Dito nakatira si Doña Corazon. Ako, I live in the staff quarters. Although my quarters are bigger than your house. Hiyabang. Bumaba sila ng kotse. Sinalubong sila ng mga security guards na nakabarong. Binuksan ang pinto para kay Nika. Pagbaba ni Nika, naramdaman niya ang hiya. Ang dumi ng sapatos niya na rubber shoes na puti pero naging gray sa alikabok. Ang damit niya ay oversized shirt. Ang mga tao sa paligid ang babango. Pagpasok sa grand hallway, bumungad sa kanila si Manang Fe. Naka-uniforme ito ng black and white. Matanda na, pero strikta ang itsura. Sir Dominic! Ay Diyos ko, anong nangyari sa noon nyo? Bakit may pusa? At saka, sino yang... Tiningnan si Nika mula ulo, mukhang paa, hanggang paa ni Manang Fe. Ay, batang kalye yung kasama nyo. Namamalimos ba yan? Bumulong sa hiya si Nika kay Dominic. Sabi ko sa'yo eh, mukha akong basahan dito. Uwi na lang ako, sir. Manang Fe, she's my guest for Doña. Nasaan si Doña Corazon? At nasan si Vina? Ay, nasa tea room sila Ma'am Vina at Doña Corazon. Ay, ang ibig ko sabihin si Ma'am Vina. Si Doña Corazon nasa kwarto niya. Masama na naman ang pakiramdam. Hinihintay kayo. Okay. Dalhin mo si Nika sa guest room. Paliguan mo at bihisan mo ng maayos sa damit. Indesente. Ayokong humarap siya kay Doña na amoy kalsada. Hoy! Naligo ako kaninang umaga, no? Amoy baby powder kaya ako. Wait lang, amoyin ko nga. Okay, sige. Amoy usok na pala, pero grabe ka naman makautos. Paliliguan? Kaya ko maligo mag-isa. Just do it, Manang Fe. Make her presentable. I will talk to Vina. Umalis si Dominic at naiwan si Nika kay Manang Fe. Tiningnan siya ni Manang Fe na parang ipis na nakapasok sa cake. Sumunod ka sa akin, Iha. At huwag kang hawak sa mga vase. Abay, antik yan. Mas mahal pa yan sa buhay mo. Sungit. Pareho sila ng amo niya. Bagay sila magsama sa haunted house. Pumasok si Dominic sa tea room. Nakaupo doon si Tita Vina. Naka-silk robe. Umiinom ng tea at nagbabasa ng magazine tungkol sa jewelry. Si Vina, nasa 40s. Maganda pero ritokada. Siya ang pamangkin ni Doña Corazon, anak ng kapatid ng Doña. Siya ang umaasa na magmamana ng lahat kapag namatay ang matanda dahil matagal nang nawawala ang tunay na apo nito. Oh, Dominic, you're back. Any news sa search? Wala pa rin ba? Sabi ko naman sa'yo, patay na yung batang yun. Sayang lang ang pera ni Tita Corazon sa paghahanap. Dapat ibigay na lang niya sa akin at ang kumpanya. I mean, I am the only family left. Umupo sa harap ni Vina, ang binata. Vina, don't get your hopes up. I found someone. Natigil si Vina sa paghikop ng tsaa. Ibinaba niya ang tasa ng padabog. Tumawa ito ng pilit. Someone. Another imposter. Ilang beses na tayo nakakita ng ganyan, Dominic. Mga batang kalye na nagpapanggap para makakuha ng pera. Anong dala niyan? Fake birth certificate? Hindi siya nagpapanggap.
In fact, hindi niya alam. She doesn't know who she is. But she looks exactly like the Doña and she has the necklace. Nanlaki ang mga mata ni Vina. Ang kwintas, ang antik na lakit, yon ang tanging ebidensya na hindi pwedeng dayain. Tumayo at nanggigil si Vina. Where is she? I want to see this creature. Dominic, kapag scam ito, ipakukulong ko kayong dalawa. You are supposed to protect this family, not bring trust into it. I'm protecting this family, Vina, by finding the real heir, not the assuming one. Nagkatinginan sila ng masama. Matagal nang may alitan si Dominic at Vina. Alam ni Dominic na gahaman si Vina. Alam ni Vina na hadlang si Dominic sa mga plano niya. Fine, let's see her. Pero kapag hindi siya pumasa sa standards ko, ako mismong magtatapon sa kanya sa labas. Gabi na, tapos nang linisin ni Manang Fia si Nika. Suot ni Nika ngayon ang isang simpleng white dress na medyo masikip sa kanya dahil luma na ito. Gamit yata ng ibang katulong. Nakatali ang buhok niya, wala ng bonnet. Ang mukha niya, kahit walang make-up, ay lumitaw ang natural na ganda. Ang kutis niya, kahit babad sa araw, ay morena na kumikinang. Kumatok si Dominic sa pinto ng kwarto ni Doña Corazon. Kasama niya si Nika na hindi mapakali at kinukutkot ang kuko. At si Vina na nakataas ang kilay. Doña Corazon, may bisita po kayo. Pumasok sila. Ang kwarto ay amoy kamot at lavender. Sa gitna ng malaking kama, nakahiga si Doña Corazon. Matanda na, maputi ng buhok at mukhang mahina. Pero ang mga mata ay matatalim pa rin. Dominic, sino yan? Bakit may dala kang estranghero? Lumapit si Dominic at hinila niya si Nika papunta sa liwanag ng lampshade. Doña, look at her. Look closely. Napatingin si Doña Corazon kay Nika. Napatingin din si Nika sa matanda. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nika ang kakaibang kaba. Hindi takot, kung hindi lukso ng dugo. Parang kilala niya ang matandang ito. Napalunok ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Good evening po, Lola. Ay, ma'am pala. Sorry po. Nanlaki ang mga mata ni Doña Corazon. Sinubukan niyang pumangon. Nanginginig ang mga kamay niya habang bumupulong ito. Isabella, anak ko, ikaw ba yan? Sumingit at tumawa ng peke si Vina. Tita, nahihibang ka na naman. Patay na si Isabella, di ba? At ang babaeng yan, Diyos ko, galing yan sa Divisoria. Tingnan mo nga, mukhang katulong. Dominic, get her out of here! Wait! Nika, show her the necklace. Ha? Bakit? Baka agawin niyo. Nika, just show it. Please! Dahan-dahang inilabas ni Nika ang kwintas mula sa loob ng dress. Ang gintong lakit ay umilaw. Nakita ito ni Doña Corazon at nakita ito ni Vina. Napahagulhol ang matanda. Ang lakit. Ang lakit ng anak ko. Apo. Ikaw ang apo ko. Veronica. Nagulat si Nika. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Nika po ang tawag sa akin. Pero Veronica ang nasa birth certificate ko. Teka. Lola, kayo po ang lola ko? Yung nasa teleserye na mayaman na biglang susulpot? Imposible! Ninakaw niya yan! Magnanakaw ang babaeng yan! Tita, huwag kang maniwala! Nagkaroon ng lakas na sumigaw kay Vina si Corazon. Tumahimik ka, Vina! Kilala ko ang mata ng mga De Silva. Ang mata niya, mata ng anak ko. Dominic, salamat. Salamat at nahanap mo siya. Inabot ni Doña Corazon ang kamay niya kay Nika. Lumapit si Nika ng dahan-dahan. Hinawakan niyang kamay ng matanda.
Malamig at kulubot pero naramdaman niyang init ng pagmamahal na hindi niya naramdaman kay Mang Berting o kahit kanino. Lola, kayo po ba talaga? Hindi po ba ako nananaginip? Kasi kung panaginip ito, ayoko na pong magising. Ang lambot ng kama niyo eh. Tumawa ng mahina si Doña Corazon habang umiiyak. Niyakap niya si Nika. Sa gitna ng yakap, galit na nakatingin si Vina. Nakatingin din si Dominic. Nakangiti ng tipid pero alam ni Dominic na simula pa lamang ito ng gulo. Matapos ang emotional reunion, pinatulog muna ni Doña Corazon. Nasa library ngayon si Nika, Dominic at Vina. Ang library ay puno ng libro na mukhang hindi naman binabasa. Nakaupo si Nika sa sofa at hindi mapakali. Hindi ako naniniwala. Magpapa-DNA test tayo bukas. Sigurado akong peke ka. Magkano bang ibinayad sa iyo ni Dominic? Hoy tita, Ma'am Vina, wala pong binayad sa akin. Kusa po akong sumama dahil akala ko assistant lang. Pero kung totoo man na lola ko yun, wala kang karapatang insultuhin ako. Baka ikaw pang palayasin ko dito eh. Ako ang original, ikaw, pirated ka lang. Matalas ang dila ni Nika dahil sa kinalakhan nitong lugar. Pinigil naman ni Dominic ang tawa niya. Nika, that's enough. Vina, matulog ka na. We will do the DNA test tomorrow. Pero sa ngayon, dito titira si Nika. Padabog na lumabas sa Vina. Naiwan sina Dominic at Nika. So, Veronica De Silva, handa ka na bang maging tagapagmana? Sir Hello Kitty, seryoso ba to? Bilyonarya ako. So ibig sabihin, pwede ko nang bilhin yung mall sa Divisoria? Yes, you can buy 10 malls if you want to. Pero may kapalit. Hindi ka pwedeng maging Nika ng bangketa rito. You represent the De Silva name now. Kailangan mong mag-aral. Kailangan mong matutong kumilos, magsalita, at manamit bilang senyorita. Napakamot ng ulo ang dalaga at sumimangot. Ha? Mag-aaral ulit? Ayoko nga. Ang hirap kaya mag-English. Pwede bang silent partner na lang ako? Kukuha na lang ako ng pera, tapos aalis na ako. No. Doña Corazon wants you to run the company. Someday. At ako ang magtuturo sa'yo. Starting tomorrow, I am your mentor. Bawal ang jologs. Bawal ang sigaw. At bawal ang sapatos na lumilipad. Understood? Mentor? Ikaw? Ang sungit-sungit mo. Baka sa unang araw pa lang magpataya na tayo. Then try to survive me, Nika. Patunayan mong deserving ka sa apelyedong De Silva. O baka naman, hanggang bangketa ka lang talaga. Tiningnan ni Nika si Dominic. Nakita niyang challenge sa mga mata nito. At si Nika, hindi siya umuurong sa hamon. Sige, deal. Humanda ka, sir. Baka ikaw ang sumuko sa akin. Tatapusin kita. Pag-aaralan kita. Game? Game. Good night, Senyorita Nika. Tumalikod si Dominic at naglakad palabas. Naiwan si Nika sa malaking library. Tumingin siya sa salamin. Nakita niyang sarili niyang nakadress, malinis, mayaman. Pero sa loob, siya pa rin si Nika at sisiguraduhin niyang yayanigin niya ang mansyon na ito. Sa kabilang banda naman, palihim si Vina na nagpa-DNA test para sa dalawang maglola. Umaga na sa mansyon, sa mahabang mesa na gawa sa mahogani, nakaupo si Nika. Sa harap niya, hindi lamang basta plato at kutsara. May 5 tinidor, 3 kutsilyo at 2 kutsara na magkakaiba ang laki. Ang baso para sa tubig, baso para sa juice at baso para sa wine. Kahit umaga pa lang, nakatayo si Dominic sa likod niya. Hawak ang isang stick na pangturo, hindi pang palo, pero parang gusto niya itong ipalo.
Nanunood si Manang Fe sa gilid at pangiti-ngiti. Wrong fork, Nika. Pangatlong beses ko nang sinabi. Ang maliit na tinidor ay para sa salad. Ang malaki ay para sa main course. At yung hawak mo, iyan ay para sa dessert. Bakit mo ginagamit sa steak? Nainis na binagsak ni Nika ang tinidor. Sir Hello Kitty naman! Ang dami-dami namang arte. Sa bangketa, isa lang ang gamit namin. Kamay! Minsan nga, plastic na kutsara lang. Okay na eh. Bakit ba kailangang 5 tinidor? Pare-pareho lang naman yung tumutusok. Because you are De Silva now. Hindi ka na kumakain sa styrofoam. You will be dining with the investors, ambassadors, and politicians. Kapag nakita ka nilang nagkakamay sa harap ng Prime Minister, babagsak ang stocks ng company. Now, sit up straight. Huwag mong ipatong ang siko sa mesa. Inayos ni Nika ang kanyang upo at sumimangot. Oo na po. Ay sir, grabe. Bumulong si Nika sa inis sa binata. Daig mo pa yung MMDA kung manita. Ang sarap tusukin ng tinidor na to sa mata. I heard that. At isa pa, your English. Stop saying charot in every sentence. It's unprofessional. Expression ko nga po yun eh. Paano kung nagjo-joke ako? Alangan namang sabihin ko, just kidding. Ay naku, ang baduy. Charot is universal, sir. Try mo minsan. Bumuntong hininga si Dominic. Fine. Let's try conversation. Miss De Silva, what is your opinion on the current market trends of the leather imports? Nag-isip ng malalim ang dalaga. The market trends is very maalon. Like waves. Kasi minsan mahal, minsan mura. Kaya dapat galing ang tumawad. Charot! Napapikit si Dominic at hinilot niya ang kanyang sentido. Si Manang Fe napatawa ng mahina. Sir Dominic, pagpasensyahan niyo na. Matalino naman si Ma'am Nika. Ay kailangan lang ng konting polishing. Polishing? Manang, kailangan niya ng total renovation. Nika, we have 1 week before the charity gala. Ipapakilala ka na ni Doña Corazon bilang apo niya. Kapag pumalpa ka doon, mapapahiya ang lola mo. Gusto mo ba yun? Natigilan si Nika. Ang lola niya, si Doña Corazon, na sobrang bait sa kanya. Binigyan siya ng kwarto na parang hotel. Pinakain siya ng masarap. Niyakap siya ng parang tunay na kadugo. Ayaw niyang mapahiya ang matanda. Yumuko si Nika at naging seryoso. Sorry. Sige sir, sige na. Aayusin ko na. Ituro mo na ulit. Alin ba dito ang para sa salad? Ito bang mukhang trident ni Poseidon? Napangiti ng konti si Dominic. Kahit pasaway, alam niyang may puso si Nika. At yon ang hindi maituturo ng kahit na sinong etiquette teacher. Ilang araw ang lumipas, puno ng training schedule ni Nika. Speech lesson sa umaga, business basics sa hapon at sa gabi, dancing lesson. Nasa malaking ballroom sila ng mansyon. Walang ibang tao kung hindi si Dominic at Nika. Tumutugtog ang isang classical waltz sa speaker. Naka-leggings at t-shirt si Nika. Nakaslack at rolled sleeve naman si Dominic. Inilakad ng binata ang kanyang kamay. May I have this dance, Miss De Silva? Sir, sigurado ka? Mabigat ang paa ko. Baka madurog yung leather shoes mo. Mahal pa naman yan. I'll take the risk. Come here. Ilagay mo ang kaliwang kamay mo sa balikat ko. Ang kanan, hawakan mo ang kamay ko. Look at me. Don't look at your feet. Lumapit si Nika at inilagay niya ang kamay sa balikat ni Dominic. Ang tigas ng balikat nito ay parang batak. Hinawakan ni Dominic ang bewang ni Nika. Napasinghap si Nika. Ang init ng palad ni Dominic ay parang may kuryente. Relax.
Hinga lang, Nika. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Follow my lead. Nagsimula silang gumalaw. Sa umpisa, parang robot si Nika. Apak dito, apak doon. Aray! Ay, sorry. Mali na naman. Ay, ang hirap naman ito, sir. Pwede bang budots na lang? O kaya TikTok dance? Mas magaling ako doon. Natawa ng mahina si Dominic. Walang budot sa gala, Nika. Just feel the music. Huwag mong isiping steps. Isipin mo, naglalakadan tayo. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita ibabagsak. Tumingin si Nika sa mga mata ni Dominic. Wala nang pagiging istrikto nito. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking matyaga. Isang lalaking inaalalayan siya. Dahan-dahan, lumuwag ang katawan ni Nika. Sumabay siya sa agos ni Dominic. Umikot sila sa gitna ng ballroom. Ang ilaw ng chandelier ay tumatama sa mukha nila. Sir, bakit ang bait mo sa akin ngayon? Di ba jologs ako? Di ba cheap ako? You are rough around the edges. Yes. Pero hindi ka cheap. You are real. Sa mundong ginagalawan ko, bihira ang totoo. Lahat nagpapanggap. Lahat may maskara. Ikaw, kung ano ka, iyon ka. And that makes you refreshing. Namula si Nika. Refreshing daw. Parang soft drinks. Pero kinilig siya. Bumilis ang tibok ng puso niya at naramdaman din niya ang bilis ng tibok ng puso ni Dominic dahil dikit ang dibdib nila. Sir, yung puso mo, ang bilis. Nagkape ka ba? Umiwas ng tingin at medyo namula rin si Dominic. Yes. Too much coffee. Let's take a break. Bumitaw si Dominic at umatras siya. Pinatay ang music. Naiwan si Nika sa gitna, nakatulala. Alam niyang hindi dahil sa kapiyon at alam niyang hindi lang sayaw ang nangyari. Samantala, sa kwarto ni Tita Vina, hindi siya natutuwa sa mga naririnig niya mula sa mga katulong. Kesyo ang galing na ni Ma'am Nika. Kesyo bagay sila ni Sir Dominic. Hawak ni Vina ngayon ang kanyang cellphone. Kausap niya ang kanyang private investigator. Ano? Wala pa rin? Sabi ko sa'yo, hanapan mo ko ng baho ng babaeng yan. Fake birth certificate. Criminal record. Kahit ano. Wala po, Mama. Malinis ang record niya. Ulila siya. Pinalaki ng simbahan at ni Mang Berting. Tindera lang talaga siya at yung DNA test. Positibo po talaga. 99.99%. Match kay Doña Corazon. Siya talaga ang apo. Useless! Kung ganun, kailangan kong sirain ang image niya. Bukas sa charity gala, ipapakilala siya sa press. Kailangan niyang magmukhang tanga. Kailangan niyang mapahiya para isipin ni Tita Corazon na hindi siya fit na maging CEO. Ibinaba ni Vina ang telepono. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa study room kung saan nakatago ang speech na inihanda ni Dominic para kay Nika. Ang speech ay simple lang, Taglish, para madaling basahin ni Nika. Kinuha ni Vina ang papel, pinunit niya ito. Nagprint siya ng bago. Isang speech na puno ng high-polity English, French words, at business jargon na kahit Harvard graduate ay mahihirapang basahin. Pinalitan niya ang laman ng folder. Ngumisi ng malademonyo si Vina. Good luck, Veronica. Tingnan natin kung makakapagcharot ka pa bukas. Sa charity gala ng De Silva Foundation, ito ang pinakamalaking event ng taon. Nandoon ang mga senador, bilyonaryo at celebrities.
Puno ng glitz and glamour. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Dumating ang pamilya De Silva. Bumaba sa limousine si Doña Corazon na naka-wheelchair pero elegante pa rin. Kasunod niya si Tita Vina na suot ang pulang gown at agaw atensyon at ang huli si Nika. Pagbaba ni Nika, tumahimik ang crowd. Suot niya ang isang midnight blue gown na gawa ni Michael Cinco. Narigalo ng kanyang lola, ang gown ay off-shoulder na nagpapakita ng kanyang makinis na balikat at ng antik na laket sa kanyang diig. Ang buhok niya ay naka-elegant bun. Ang make-up ay simple pero nagpapalitaw ng ganda ng kanyang mga mata. Hindi siya mukhang tindera, mukha siyang prinsesa. Inalalayan siya ni Dominica na katulalang binata sa kanya. Kahit araw-araw niyang kasama si Nika, hindi siya handa sa ganda nito ngayong gabi. Bumulong si Dominic habang naglalakad sila sa red carpet. You look breathtaking. Huwag kang madapa, ha? Bumulong pabalik si Nika habang nakangiti sa kamera. Sira ulo. Kinakabahan na nga ako eh. Ang daming tao. Pakiramdam ko, huhusgahan nila ako. Just hold my arm. I won't let you fall. Remember the dance? Tiwala lang. Pumasok sila sa ballroom. Nag-umpisa ang programa. Nagsalita si Tita Vina bilang opening remarks. Good evening, everyone. Tonight is special because my Auntie Corazon wants to introduce someone. Her long-lost granddaughter. Please welcome Veronica De Silva. Nagpalakpakan ng lahat at umakyat si Nika sa stage. Nanginig ang kanyang tuhod. Lumapit siya sa podium. Nandoon ang folder ng speech niya. Nasa gilid ng stage si Dominic. Nag-thumbs up. Kaya mo yan. Pinasa na natin yan. Binuksan ni Nika ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano to? Ang nakasulat, Ladies and gentlemen, the juxtaposition of our socio-economic status necessitates a paradigm shift in our philanthropic endeavors. At may salitang French. Pilit itong binasa ni Nika. Laissez-faire? Bourgeoisie? Hindi ito ang prinaktis nila. Tumingin si Nika kay Dominic. Umiling siya. Mali ito. Tumingin siya kay Tita Vina. Nakita niyang nakangisi si Vina habang umiinom ng champagne. Alam na kung sino ang may pakana. Nagbulungan ang mga nanunood. Bakit hindi pa siya nagsasalita? Starstruck pa? Baka hindi marunong magbasa. Pinagpapawisan si Nika kapag binabasa niya ito. Magmumukha siyang tanga. Mabubulol siya kapag hindi siya nagsalita. Mapapahiya naman ang kanyang lola. Huminga ng malalim si Nika. Pumikit siya. Naalala niyang sinabi ni Dominic na you are real. That makes you refreshing. Kung ganon, magpapakatotoo siya. Isinara ni Nika ang folder. Inusog niya ito sa gilid. Humarap siya sa mic nang walang kodigo at walang arte. Sa mic, boses na medyo nanginginig pero matapang. Good evening po sa inyong lahat. Pasensya na po, hindi ko nababasahin tong speech na nasa folder. Masyadong malalim eh. Baka dumugo yung ilong ko. Madumihan pa tong gown ko. Sayang naman, ang mahal pa naman ito. Nagtawanan ng mga tao at nawala ang tensyon. Ngumiti ang dalaga. Siguro alam niyo naman po ang kwento ko. Ako po yung nawawalang apo. Lumaki ako sa Divisoria. Tendera po ako ng sapatos. Sanay ako sa ingay, sa init, sa gulo. Kaya nung dinala ko dito, nanibago ako. Ang daming tinidor, ang daming kutsara, nakakalito. Tumingin siya kay Doña Corazon nang nakangiti. Pero na-realize ko po, kahit gaano kadaming tinidor ang gamitin mo, pareho lang naman ang lasa ng pagkain. Kahit gaano kamahal ang sapatos mo, pareho lang naman ang lupang inaapakan natin. Kaya nandito po ako ngayon.
hindi para magpanggap na senyorita. Nandito po ako para gamitin ang pagiging nika ko. Yung nika na alam kong paano mag-budget ng piso. Yung nika na alam kung ano ang kailangan ng mga ordinaryong tao. Ang De Silva Foundation ay tutulong. Hindi dahil tax deductible ito, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng wala. Natahimik ang lahat at naging seryoso at pagkatapos, isang palakpak ang nanggaling kay Dominic. Sumunod si Doña Corazon hanggang sa buong ballroom na ang nagpalakpakan ng malakas, standing ovation. Naluha si Nika sa kanyang nakita. Maraming salamat po. Ako po si Veronica De Silva at charot lang yung part na hindi ako marunong mag-English. Thank you! Naghiyawan ng mga tao at bumaba si Nika sa stage. Sinalubong siya ni Dominic. Nakangiti ito ng apotinga. You went off the script. But that was perfect. Ang galing mo, Nika. Niyakap ni Nika si Dominic dahil sa sobrang saya. Salamat po, Sir Hello Kitty. Akala ko mamamatay na ako doon. Nakita mo ba yung mukha ni Tita Vina? Parang nalugi sa sabong. Niyakap din siya ni Dominic. Sa gitna ng palakpakan, alam nilang dalawa na nanalo sila. Habang nagsiselebrate ang lahat, si Vina nagwawala sa kwarto niya. Binato niya ang mga vase. Natalo siya. Mas lalong minahal ng tao si Nika. Puisit na babaeng yan. Ang galing magpaawa. Hindi ako papayag na makuha niya ang kumpanya. Kinuha ni Vina ang kanyang secret safe. Inilabas niya ang isang dokumento. Ito ang tunay na resulta ng DNA test na dumating kaninang umaga na itinago niya bago makita ni Dominic. Binasa niya ulit. DNA analysis report. Subject, Veronica Nika Santos versus Corazon De Silva. Probability of relations, 0.0%. Result, negative. Napangiti sa Vina. Ang akala ng lahat ay positive kasi kamukha ni Nika si Donya at may lakit siya. Pero ang science, nagsasabing hindi siya ang apo. So, sino si Nika at bakit nasa kanyang lakit at nasaan ang tunay na apo? Tumawa ng malademonyo ang kontrabidang tita. So, isa ka palang magandang pagkakataon, Nika. Hindi ka kadugo. Impostora ka talaga. At kapag nalaman to ni Dominic at ni Tita Corazon, ikaw mismong itatapon nila pabalik sa bangketa. Itinago ni Vina ang papel. Ito ang kanyang alas. Hinihintay niya na lamang ang tamang panahon para pasabugin ito. Sa panahong hulog na ang loob nila kay Nika para mas masakita. Tapos na ang charity gala, umuwi na ang mga bisita. Ang mansyon ay tahimik na ulit maliban sa tunog ng cricket sa hardin at lagaslas ng fountain. Nakatakas sina Nika at Dominic mula sa ingay. Nandito sila ngayon sa garden, nakaupo sa gilid ng swimming pool. Nakatanggal na ang heels ni Nika, ang mamahaling Michael 5 shoes. Nakababad na ang mga paa niya sa tubig ng pool. Si Dominic naman, tinanggal na ang kanyang coat at niluwagan ng tie. Pagod sila, pero ang mga mata nila ay gising na gising. Ang adrenaline ng gabing yun ay unti-unti nang humuhupa, napapalitan ng isang mas malalim na pakiramdam. Alam mo, Sir Hello Kitty, hindi ko akalain na makakasurvive ako ngayong gabi. Nung nakita ko yung speech na pinalit ni Tita Vina, akala ko katapusan ko na. Akala ko mapapahiya si Lola. Buti na lang. Nakatitig ang binata kay Nika. Nakangiti ito ng malambot. Buti na lang, naging totoo ka. You know, Nika, I've attended hundreds of galas. Boring lahat. Puro plastikan. At puro, how much is your net worth? Pero kanina, nung nagsalita ka tungkol sa tinidor at sapatos, yun ang unang beses na nakita kong tumawa ng totoo ang mga investors. You charmed them. Not with money, but with heart. Namula ang dalaga, umiwas ng tingin si Nika. Sus,
Binobola mo na naman ako. Gusto mo lang yata dagdagan ko yung trabaho ko eh. Pero seryoso, Dom. Ay, sorry. Ay, Dom na nga ang tawag ko sa'yo. Bawal ba? Di ba dapat, sir? Umurong papalapit kay Nika si Dominic. No. I like Dom. Mas gusto ko yun kesa sa Sir Hello Kitty or Sungit. Nika, pwede ba ako magtanong? Seryoso? Ano yun? Tungkol ba sa sapatos na binato ko sa'yo? Sorry na nga eh. Babayaran ko naman kapag may sweldo na ako. Hindi tungkol sa sapatos. Tungkol sa atin. Sa arrangement na to. Paano kung hindi ka talaga apo ni Doña Corazon? Paano kung nagkamali lang tayo ng akala dahil sa laket? Aalis ka ba? Natahimik si Nika. Yan ang tanong na gumugulo sa isip niya gabi-gabi. Oo, kamukha niya ang Donya. Oo, nasa kanya ang lakit. Pero sa puso niya, alam niyang tindera lang siya. Parang sobrang swerte naman kung magiging prinsesa siya bigla. Kung hindi ako ang apo, di, babalik ako sa Divisoria. Doon naman talaga ako bagay, Dom. Dito, hiram lang ito. Ang damit na to, ang sapatos na to, hindi akin to. Kaya sinusulit ko na lang habang nandito pa. Hinawakan ni Dominic ang kamay ni Nika, ang kamay na magaspang dahil sa pagbubuhat ng kahon ng sapatos. Hinawakan ito ni Dominic na parang babasagin. You belong here, Nika. Not because of the bloodline, but because this house needs you. Doña Corazon needs you. And I need you. Nanlaki ang mga mata ni Nika. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mas mabilis pa kaysa noong hinahabol siya ng MMDA. I need you daw? Anong ibig sabihin nun? Need mo ng taga-timpla ng kape? Tumawa ng mahina si Dominic at hinaplos ang pisngi ni Nika. Ang slow mo talaga. Hey, kailangan kita. Kasi ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Dati, puro trabaho lang ako. Gigising, mag-oopisina, uuwi. Routine. Walang saya. Pero nung binato mo ko ng sapatos, nagising ako, Nika. I think Bago pa matapos ni Dominic ang sasabihin niya, biglang bumukas ang French doors ng mansyon. Lumabas si Manang Faye, mukhang nagmamadali. Sir Dominic! Ma'am Nika! Si Doña Corazon po ay hinahanap kayo. Gusto daw po kayong makausap bago siya matulog. Masaya daw po siya. Pumitaw si Dominic at bumalik sa realidad si Nika. Sayang, may sasabihin na sana si Dominic. Tumayo ang binata at inalalayan ang dalaga. Let's go. Bukas natin ituloy ito. May sasabihin ako sa'yo. Sige, Dom. Hihintayin ko yan. Pumasok sila sa loob. Hindi nila alam, sa taas ng balkonahe, nakadungaw si Vina. Hawak ang isang baso ng wine at hawak ang isang brown envelope. Enjoy your night, Cinderella. Dahil bukas, magiging kalabasa ulit ang karawahi mo. Kinabukasan, linggo ng umaga, espesyal ang almusal. Puno ang mesa ng pagkain, sinangag, tapa, longganisa, pancakes at hot chocolate. Nakaupo sa kabisera si Doña Corazon. Masigla siya at may kulay ang pisngi. Nakaupo sa kanan niya si Nika na marunong nang gumamit ng tinidor at kutsilyo thanks to Dominic. Sa kaliwa si Dominic at sa dulo si Tita Vina. Nika, anak, ang ganda ng speech mo kagabi. Tumawag sa akin si Senator Enrile. Sabi niya, refreshing daw ang honesty mo. Gusto kanyang kuning ambassador ng youth program nila. Naku Lola, bola lang yun ni Senator. Baka gusto lang puno ng discount sa sapatos.
Pero salamat po. Masaya po ako na hindi kayo napahiya. Donya, I think Nika's ready for more responsibilities. Gusto ko sana siyang isama sa board meeting next week para ma-formalize ang posisyon niya sa kumpanya. Magandang ideya yan, Vina, di ba? Sa ngayon ka naman siguro. Panahon na para ibigay ko kay Nika ang nararapat sa kanya. Ang 50% share ng De Silva Footwear. Natigil si Vina sa paghiwa ng steak. Ang kutsilyo niya ay kumayod sa plato. Napatingin silang lahat kay Vina. Mapait na nakangiti ito. Of course, tita. Nararapat lang na ibigay ang mana sa tunay na kadugo. Pero bago yan, may gusto lang sana akong ipakita para lang clear ang lahat. Kumunot ang noo ni Dominic. Vina, not now. We're eating. Tumayo si Vina at inilapag ang table napkin. No, Dominic. It has to be now. Kasi ayoko namang maloko si Tita Corazon habang buhay. Inilapag ni Vina ang brown envelope sa harapan ni Doña Corazon. Dumating na ang resulta ng DNA test kagabi. Yung official result galing sa laboratory sa Singapore. Nanlamig si Nika. DNA test. Ang akala niya'y tapos na noong tinanggap siya ng lola niya dahil sa lakit. Pero syempre, kailangan ng scientific proof. Kinabahan si Nika sa sinabing iyon ng kanyang tita Vina. Tita Vina, ano po yan? Basahin mo, Tita Corazon, para malaman mo kung sinong pinapalamon mo sa pamamahay mo. Nanginig ang kamay ni Doña Corazon at kinuha ang envelope. Binuksan niya ito at binasa ang laman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bumuka pero walang lumalabas na boses. Binitawan niya ang papel. Napahawak siya sa dibdib. Donya, ano nangyari? Tumayo si Dominic at lumapit. Kinuha niyang papel at binasa ang DNA test result. Subject 1, Veronica Nica Santos. Subject 2, Corazon de Silva. Probability of relationship, 0.0%. Conclusion, negative. Match. Subject are not related. Tumingin si Dominic kay Nika. Ang tingin niya ay puno ng pagtataka at duda. Nika, hindi ikaw. Negative ang result. Tumayo na rin ang dalaga at naluha. Ha? Paanong negative? Nasa akin yung lakit. Bigay to ng nanay ko. Tumawa ng malakas si Vina na puno ng pang-aasar. Lakit! Baka ninakaw lang yan ng nanay mo. O baka ninakaw mo sa palengke. Magnanakaw ka, di ba? Sinabi mo mismo nung una tayong nagkita. Galing ka sa bangketa. Tita, niloloko ka lang ng babaeng yan. Ginamit niya ang lakit na yan para makapasok dito. Isa siyang fraud scammer. Hindi ako scammer. Manalig kayo. Hindi ko alam. Akala ko totoo. Lola, maniwala po kayo. Hindi ko kayo niloloko. Tumingin si Nika kay Doña Corazon. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito. Pero ang Doña, nakahawak sa dibdib, namumutla at umiiyak sa sakit ng katotohanan. Ang pag-asa na nahanap niya na ang apo ay nawasak ulit. Napaiyak ang matanda at nahirapang magsalita. Ang lakit. Paanong nasa iyo ang lakit? Kung hindi ikaw, nasa na ang apo ko? Nasa ng tunay na apo ko? Manafe, tumawag ka ng ambulansya. Aatakin si Donya. Vina, kunin mo ang gamot. Nagkagulo sa dining room. Binuhat ni Dominic si Doña Corazon papunta sa sofa. Si Nika gustong lumapit, gustong tumulong, pero hinarang siya ni Vina at itinulak siya nito. Huwag kang lalapit! Ikaw ang may kasalanan nito. Muntik mo nang patayin si tita. Layuan mo kami! Dominic, palisin mo yan! Palisin mo ang impostoran yan! Tumingin si Nika kay Dominic. Nakaalalay si Dominic sa ulo ni Donya. Tumingin siya kay Nika.
Ang mga mata ni Dominic kagabi ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay puno ng pag-aalala para sa Donya at lungkot para kay Nika. Nika, umalis ka muna please. Baka lalong lumala ang lagay niya kapag nakita ka. Ang salitang umalis ka muna ay parang saksak sa puso ni Nika. Hindi siya ipinagtanggol, pinaalis siya dahil hindi siya kadugo at dahil fake siya. Napahagulhulang dalaga at umatras. Sige, aalis ako. Sorry. Sorry po, Lola. Sorry, Dom. Tumakbo si Nika palabas ng dining room, palabas ng grand hall, palabas ng malaking pinto ng mansyon. Hindi na siya lumingon. Tumakbo si Nika palabas ng gate. Ang suot niyang magandang damit ay basang-basa na ng ulan. Wala siyang dalang payong, wala siyang dalang bag, wala siyang dalang pera. Ang tanging dala niya ay ang suot na sapatos niya, ang flat shoes na bigay ni Dominic noong nagpa-practice sila ng sayaw. Habang naglalakad siya sa gitna ng highway, bumuhos ang ulan. Parang nakikisama ang langit sa kanyang pag-iyak. Tanga ka talaga, Nika. Naniwala ka sa fairy tale. Sabi na bangketa lang talaga tayo. Walang prinsesa sa tundo. Walang happy ending para sa mga katulad natin. Hinubad niya ang sapatos niya pagkat masakit na sa paa dahil basa. Naglakad siya ng nakayapak sa aspalto. Ang sapatos ay bitbit niya sa kamay. Ito ang sapatos ng kapalaran, pero mukhang malas ang dala nito. Bumalik sa isip niyang nangyari kagabi. Ang tawa ni Dominic, ang I need you ni Dominic, lahat yun ay isang bulan na lang ngayon. Nakarating si Nika sa Divisoria. Bumalik siya sa pwesto niya. Nandoon si Mang Berting. Nagulat nang makita si Nika na basang-basa, marumi at umiiyak. Nika, ano nangyari sa'yo anak? Bakit ganyan ang itsura mo? Ay akala ko ba'y nasa palasyo ka na? Ay pinalayas ka ba? Lumapit si Nika kay Mang Berting at niyakap ito ng mahigpit. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit. Tay! Hindi po ako yun ni Tay. Hindi ako yung apo. Negative daw po. Pinalayas ako at wala na akong pamilya, Itay. Wala na po akong lola at wala na po akong dom. Tahan na anak. Nandito si Tatay Berting. Kahit hindi ka apo ng bilyonarya, ikaw pa rin ang prinsesa ng Divisoria. Ay tahan na. Babalik tayo sa dati. Okay lang yan. Pinaupo ni Mang Berting si Nika sa lumang bangketo. Binigyan ng mainit na kape. Tinitigan ni Nika ang sapatos na bitbit niya. Ang sapatos na naging simula ng lahat. Inilagay niya ito sa display table kasama ng mumurahing sapatos dahil doon naman daw ito bagay sa mura at sa luma. Samantala, sa mansyon, stable na si Doña Corazon pero tulog ito dahil sa sedatives. Nasa kwarto si Dominic, nakabantay. Pumasok si Vina, nagpapanggap itong malungkot. Ay nako, sabi ko na nga pa, stress lang ang dala ng babaeng yun. Buti na lang pinalis mo na, Dominic. Siguraduhin mong hindi na yun makababalik dito. Ipabura mo ang pangalan niya sa gate pass. Hindi sumagot si Dominic. Hawak niya ang resulta ng DNA test na iniwan ni Vina sa mesa. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Something feels wrong. Vina, bakit ang bilis ng result? Sabi ng laboratory sa Singapore, it takes 3 to 5 working days. Kahapon lang natin ipinadala ang sample. Linggo ngayon, walang office ang courier. Paano dumating to? Natigilan si Vina. Hindi niya naisip yun. Kailan lang niya ipinadala ang request na alam ni na Dominic. Yung unang request niya na doktor niya, hindi alam ng dalawa yun. Nakalimutan na din niya na hindi pa pala lumalabas ang isa pang request. Pinadala ko sa private chopper. Expedited service. Alam mo naman, I have connections. Bakit ba nagdududa ka? Nakapirma dyan ang doktor. Kilala kita, Vina. Gagawin mo ang lahat para sa mana. Kung peke ito,
Kung niloko mo si Doña Corazon at muntik mo na siyang patayin dahil sa kasinungalingan mo, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Huwag mo kong takutin, Dominic. Assistant ka lang. Kadugo ako. At kahit anong gawin mo, wala na si Nika. Bumalik na siya sa basurahan kung saan siya nanggaling. Move on ka na. Mag-focus ka na lamang sa trabaho mo. Umalis si Vina at naiwan si Dominic na hawak ang papel. May kutob siya na hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hello, Attorney Santos? I need your help. I need to verify a document from Singapore. Ngayon din. And I need you to find someone for me. Find Nika. Tumingin si Dominic sa bintana. Umuulan pa rin at nag-aalala siya. Nasaan ka na, Nika? Basang-basa ka ba? Kumain ka na ba? Pasensya na. Naging duwag ako kanina. Kinuha ni Dominic ang kanyang coat. Hindi siya mapakali. Hindi niya kayang maghintay sa bukas. Susugod siya sa Divisoria. Gabi na sa Divisoria, bumubuhos pa rin ang ulan. Ang kalsada ay maputik at baha. Nakaupo si Nika sa isang lumang bangketo sa tabi ng kariton ni Mang Berting. Basang-basa siya at nanginginig sa lamig. Ang suot niyang designer dress ay puno ng putik sa laylayan. Ang kanyang make-up ay burado na. Bumalik na siya sa dati. Si Nika na walang-wala. Inabutan siya ni Mang Berting ng mainit na sabaw. Anak, ubusin mo ito. Baka magkasakit ka niyan. Hayaan mo na sila. May araw din yung mga mayayaman na yan. Salamat ho, Itay. Ang sakit lang kasi. Umasa po talaga ako. Akala ko po, totoo yung nararamdaman ko. Akala ko pamilya ko na sila. Pati po si Dominic. Akala ko, iba siya. Habang nagsasalita si Nika, biglang may humintong sasakyan sa gitna ng baha. Hindi ito Ferrari, isa itong SUV na itim. Bumukas ang pinto at may bumabang isang lalaki. Walang payong, nakasut pa rin ito, pero hindi niya alintana ang ulan. Tumakbo siya papalapit kay Nika. Tinahak ang baha hanggang sa sakong. Ang kanyang mamahaling leather shoes ay lumubog sa putik. Dominic? Nika? Thank God! Nandito ka lang pala. Lumapit si Dominic, akmang yayakapin si Nika, pero umatras si Nika. Huwag kang lalapit. Anong ginagawa mo dito? Di ba pinalayas niyo na ako? Ano, kukunin mo pa yung gown? Sige, huhubarin ko na ngayon. Ibalik mo sa tita Vina mo. Hinawakan ng mahigpit ni Dominic ang balikat ni Nika. Nika, listen to me. I'm not here para sa gown. Andito ako para sa'yo. Makinig ka sa akin, please. Yung DNA test. Peke yun. Natigilan si Nika. Ang ingay ng ulan ay parang humina. Beke, paano mo nalaman? Tinawagan ko ang laboratory sa Singapore kanina. 2 ang natanggap nilang result. At yung huli ay paparating pa lang. Nauna nang nagpakuha ng DNA test si Vina. At kinumpirma ng laboratory na positive. Ikaw talaga ang nawawalang apo ni Doña Corazon. Ang dokumentong pinakita ni Vina, gawa-gawa lang niya. Pineke niya ang pirma. Pineke niya ang stamp. Dahil takot siya, Nika. Takot siya na makuha mo ang lahat. Naluha ang dalaga sa narinig na paliwanag ng binata. So, totoo? Ako talaga? Apo talaga ako? Oo, Nika. Ikaw ang apo. Pero higit pa doon, Lumuhod si Dominic sa harap ni Nika sa gitna ng putik. ikaw ang babaeng mahal ko. Patawarin mo ako kung naging duwag ako kanina. Natakot ako para kay Doña Corazon. Pero dapat ipinaglaban kita agad. Nika, bumalik ka na.
Hindi dahil apo ka, kundi dahil hindi ko kayang mabuhay sa mansyon na wala ka. Napahagulhol si Nika, ang lalaking OC sa kalinisan, ang lalaking takot madumihan ng sapatos. Ngayon, nakaluhod sa putika ng Divisoria para sa kanya. Hinampas ni Nika ang balikat ni Dominic. Buisit ka! Ang tagal mo! Nilalamig na ako dito, oh! Tumawa si Dominic habang umiiyak din. Tumayo siya at niyakap si Nika ng mahigpit at mainit. Wala silang pakialam sa ulan. Wala silang pakialam sa mga tumitinging tindera. Halika na, umuwi na tayo. Hinihintay ka na ng lola mo. Tumingin kay Ma'am Berting si Nika. Tay, isama ka. Hindi kita iiwan dito. Tumango kay Ma'am Berting ang binata. Tay, sakay na po. May kwarto po para sa inyo sa mansyon. Pamilya na po kayo. Sumakay sila sa SUV, iniwan nilang bangketo at ang lumang buhay, pero dala nila ang aral ng kalsada. Ang tunay na yaman ay ang mga taong hindi ka iiwanan sa gitna ng bagyo. Bumalik sila sa mansyon, basang-basa pa rin. Pagpasok nila sa Grand Hall, naabutan nila si Tita Vina na nag-iimpake ng mga alahas ni Doña Corazon sa sala. Akala niya, tuluyan ang napaalis si Nika at namatay na ang Doña sa sakit. Nagulat si Vina nang makita si Dominic. Nalaglag pa nito ang hawak na kwintas. Dominic, bakit kasama mo pa yan? Diba sabi ko, layuan niyo na kami. Security! Palabasin niyo sila! Huwag ka sumigaw, Vina. Huwag mong utusan ang mga security sa pamamahay na hindi sa'yo. Lumabas galing sa kwarto si Doña Corazon, naka-wheelchair, tulak ni Manang Faye, gising na gising at galit na galit. Vina, anong ginagawa mo sa mga alahas ko? Akala mo ba patay na ako? Namutla si Vina sa kulat. Tita, hindi. Inililigpit ko lang para safe. Tita, huwag kang maniwala dyan kay Dominic. Ibinalik niya ang impostor. Inilabas bigla ni Dominic ang kanyang cellphone. Vina, nakausap ko na ang courier. Nakausap ko na rin ang laboratory. At ito ang tunay na resulta na kani-kanina lang dumating via email. Positive. 99.9% match. Si Nika ang apo. At ikaw ang impostora. Peke ang dokumentong ipinakita mo. Falsification of documents. Krimen yan. Napaupo si Vina sa sofa. Wala na. Bestado na siya. Lumapit si Nika sa kanya. Alam mo, tita, naawa ko sa'yo. Nasa iyo na ang lahat eh. Nakatira ka sa mansyon. Mayaman ka, maganda ka. Pero bakit hindi ka masaya? Bakit kailangan mong manakit ng kapwa para umangat? Sa Divisoria, kahit magkakakompetensya kami sa tinda, nagtutulungan kami kapag may bagyo. Ikaw ang bagyo. Pinalaki kita, Vina. Tinuring kitang anak. Pero muntik mo nang patayin ang kaisa-isa kong apo dahil sa kasakiman mo. Kaya lumayas ka. Ngayon din, wala kang makukuha kahit 5 duling sa akin. Lumuhod at nagmakaawa si Vina kay Doña Corazon. Tita, wala akong mapupuntahan. Dominic, tulungan mo ko. Tumawag na ako ng pulis, Vina. Doon ka magpaliwanag. Manang Fe, ilabas ang mga gamit niya. Ilang minuto lang, dumating na ang mga pulis. Kinaladkad nila si Vina palabas. Naiwan sina Nika, Dominic at Doña Corazon. Lumapit si Nika sa lola niya. Lumuhod siya at niyakap ang tuhod ng matanda. Lola, sorry po kung umalis ako. Natakot po ako. Apo, ako ang dapat na mag-sorry. Muntik na kitang mawala ulit. Pero ngayon, hindi na kita pakakawalan. Welcome home, Veronica. Welcome home.
Lumipas ang mga buwan. Hindi naging madali ang transition ni Nika mula sa pagbebenta ng sapatos sa bangketa. Ngayon, nagpapatakbo na siya ng kumpanya. Si Nika ay nag-aral magdamag kasama si Dominic. Nakasalamin na siya at nagbabasa ng financial reports. Minsan, nakakatulog siya sa libro at kinukumutan siya ni Dominic. Pagkatapos ng ilang pangbuwan, si Nika ay nakikita sa factory, kausap ang mga empleyado, nakikipagtawanan at tinuturuan silang magtipid ng materyales gamit ang diskarteng divisorya. Tuwang-tuwa ang mga trabahador sa kanya. Si Mang Berting na naglalaro ng chess kasama si Doña Corazon sa garden, naging best friend sila. Minsan, makikita si Nika at Dominic na nagja-jogging, nagkukulitan at nagkakahabulan. Unti-unti, ang palengkera ay naging prinsesa pero hindi niya kinakalimutan ang pinanggalingan niya. Ang De Silva Shoes ay naglabas ng bagong linya, Nika Collection, matibay, mura, pangmasa. Ito ang naging best-seller ng kumpanya. Isang taon na ang lumipas, ang aral ng annual board meeting. Puno ang boardroom ng matatandang stockholders na nakasuot. Bumukas ang pinto at pumasok si Nika. Hindi na siya yung Nikang nanginginig sa kaba. Suot niya ang isang royal blue power suit, naka-heels. Ang buhok ay naka-ponytail ng mataas. Ang mukha ay seryoso pero maaliwalas. Sa tabi niya, si Dominic, nakaitim na suit. Siya ang kanyang right-hand man at partner. Good morning, gentlemen. Let's make this quick. Our profits are up by 200%. Why? Because we stopped selling shoes just for the elite. We started selling shoes for the people who walk every day. Ang sapatos, hindi lang pampaganda. Ito ay tool para makarating sa pangarap. Kagaya ko. Nagpalakpakan ng mga board members. Bilib na bilib sila. Si Dominic, nakatayo sa gilid, nakatingin kay Nika ng may pride at pagmamahal. Matapos ang meeting, nagsialisa ng lahat. Naiwan si Nika at Dominic. Lumapit si Dominic. You were brilliant, Madam CEO. I think you don't need a mentor anymore. Sus, kailangan pa rin kita, no? Sino na lang ang magbubuhat ng bag ko? Sino na lang ang magpapaalala sa akin na bawal magkamay sa steak? Natawang binata sa dalaga. Nika, may gusto kong ipakita sa'yo. May inilabas si Dominic mula sa ilalim ng mesa. Isang glass case. Sa loob nito ay ang lumang safety shoes na itim, ang sapatos na ibinato ni Nika kay Dominic noong una silang magkita. Nakadisplay ito sa parang museum piece. May plaki pa ito sa ilalim. Natawa ng malakas ang dalaga. Seryoso ba to? Bakit mo pinarehasan? Ang baho niyan eh. The Shoe of Destiny. The weapon that started all, Nika. This shoe didn't just hit my head. And it hit my heart. Lumapit at hinawakan ng binata ang kamay ni Nika. Nika, napatunayan mo na kaya mong patakbuhin ang kumpanyang ito. Pero, kaya mo bang patakbuhin ang buhay ko? Kinilig at hinampas ni Nika si Dominic. Ano ba yan? Ang cheesy mo ha? Sir Hello Kitty? Nag-rehearse ka ba niyan? Biglang lumuhod ang binata. Maybe, Veronica De Silva, will you make me the happiest man alive? Will you be my partner? Literally and legally? Naglabas si Dominic ng singsing. Hindi ito ginto. Isa itong singsing na may disenyong sapatos na maliit na may diamante. Ang cute at unique. Bagay na bagay kay Nika. Umiiyak sa tuwa ang dalaga. Oo naman, Dominic. Kahit batuhin pa kita ng 10 sapatos. Oo, yes! Isinuot ni Dominic ang singsing. Tumayo siya at hinalikan si Nika. Sa gitna ng boardroom, kung saan dati ay bawal ang jologs, ngayon ay puno ng pagmamahal na walang arte. Teka, so, boss mo na ako ngayon.
Ibig sabihin, pwede kitang utusan. Anything, Madam CEO. Pwes, iuwi mo na ako. Miss ko na si Lola at gusto kong kumain ng fishball sa labas ng mansyon. As you wish. Naglakad sila palabas ng boardroom, magkahawa kamay. Sa likod nila, nagniningning ang glass case na may lumang sapatos, isang paalala na minsan ang pag-ibig ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang paraan. Minsan, kailangan mo lang itong batuhin para tamaan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyong kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.